Talaga namang may mga tao ang naniniwala na ang mga hayop ay mas matalino pa kaysa sa ating inaasahan. Isang araw nga, isang takot na aso ang bigla na lamang pumasok sa ospital at nang madiskubre niya ang rason nito ay agad siyang napaiyak. Hindi kasi tumigil sa katatakbo ang aso hanggang sa makarating na nga siya sa pinto ng emergency room na gawa sa salamin. Ilang beses niyang kinalmot-kalmot ang pinto at sinubukan niya itong buksan. Dumating na nga ang mga security ng hospital para sana paalisin ang hayop. Ngunit talaga namang hindi ito sumusuko. Mabilis niyang natakasan ng mga security guard at talaga namang mukha siyang desperado na makapasok sa loob ng kwarto. Hanggang sa may isang ang pasyente ang nagbukas nito at nang buksan ng pasyenteng ito ang pinto ay mabilis na lumusot ang aso at dumiretso sa doktor na para bang may hinahanap ito na kung sino. At dahil nga sa hindi maayos ang estado ng asong ito ay talaga namang nagkaroon ng isang malaking gulo sa hospital na kung saan ay natumba niya nga ang ilang mga medicine cards dahil sa kanyang pagmamadali. Pagkatapos, nang makakita na siya ng doktor ay agad niyang kinagat ang pants nito at hinila ito papalayo. Hindi niya naman kinakagat ang mismong doktor pero talaga namang umaakto siya ng kakaiba. May ilang mga tao na nga na sinusubukan na ilayo ang aso mula sa doktor at gusto na nilang paalisin ito. Ngunit, isa sa mga nurse na lumabas mula sa kwarto ng pasyente ang nakakilala sa aso. Laking gulat niya nang makita niya ang ginagawa ng aso dahil ang nurse na si Nikki ay pamilyar dito. Ngunit, maging siya ay hindi pa nakikitang umakto ng ganito ang hayop. Kaya naman nang makita niya ito ay mabilis niya itong nilapitan. At sa mga pagkakataon na iyon ay mukhang si Nikki pala ang hinahanap ng aso. Pero bakit? Ano ang dahilan ng aso na ito para umakto ng ganito sa loob ng hospital? Ang nurse na si Nikki ay unang nakita ang aso na ito ilang mga buwan nang makalilipas habang naglalakad siya sa kanilang lugar. Mula kasi sa malapit na distansya ay nakita niya ang aso na nasa maayos namang kalagayan. Mukha ngang bagong ligo pa ito at alagang-alaga. Kaya naman inakala ni Nikki na pagmamay-ari ang aso na ito ng kung sino at aksidente lamang itong nakatakas. Pero nang lapitan niya ng aso ay napagtanto niya ang isang napakateribling bagay. Takot na takot ang aso at sa itsura nito ay para bang sinaktan siya ng kung sino. Meron kasi siyang nakitang mga pasa mula sa kanya at ang iba sa mga pasa ay nasa kanyang leeg pa. Agad na napagtanto ni Nikki na baka ay sobrang natali ng mahigpit ang kawawang aso. Sa paglipas nga ng mga oras ng pag-i-inspeksyon ni Nikki ay doon niya napagtatanto kung gaanong naguguluhan ang aso na ito na para bang may tinatakasan siya ng kung sino. Nang dahil doon ay nawasak ang puso ni Nikki. Desperado na siyang tulungan ito. Nakikita niya naman na mabuting aso ang nasa kanyang harapan. Ngunit mababakas ang tromang nararamdaman nito at pagkatakot. Kaya naman simula noong araw na iyon, tuwing papasok siya sa trabaho ay sinusubukan niya na hanapin ang aso sa kalsada para mabigyan niya ito ng kung anumang pagkain o merienda. Ngunit sa tuwing binibigyan niya ito ng pagkain, ay kukunin lamang ito ng aso at tatakbo na papalayo. Hindi rin pwedeng kumilos ng mabilis si Nikki dahil siguradong matatakot niya ito. Isang araw nga, habang nakaupo siya sa labas ng kanilang hospital at kumakain ng kanyang lunch dahil break time niya noon, ay bigla na lamang lumapit sa kanya ang aso. At sa mga pagkakataon na iyon ay sinimulan niya na itong pangalanan at tinatawag na Max. Doon ay nakita ni Nikki na meron itong sugat sa paa at hindi nga ito makalakad ng maayos. Kitang-kita ng nurse kung gaanong sakit ang nararamdaman ng asong ito. Kaya naman mabilis siyang kumuha ng bandages at crimps. Sinamahan niya na rin ito ng dog snacks na kinuha niya mula sa kanyang bag. Lagi niya kasi itong daladala simula noong nakilala niya ang aso na si Max. At sa mga pagkakataong ngayon ay umaasa siya na sana ay papayagan na siya ng aso na makalapit sa kanya para matulungan niya ito. Nang lumapit na nga siya dito, ay sa kasamang palad tumakbo pa rin ito papalayo. Kaya naman napagdesisyonan niya na lamang na umupo sa may lupa at hinagisan niya ito ng ilang mga pagkain. Hinagisan niya lamang ito ng hinagisan hanggang sa paunti-unti na itong lumalapit sa kanya. Pasensyosong naghintay ang babaeng si Nikki hanggang sa tuluyang makalapit sa kanya ang aso at tinulungan niya na nga ito sa kanyang sugat. Tagumpay niyang na-bandage
ang sugatang binti ng aso. Sa mga pagkakataon na ito ay iniisip na ni Nikki na sana ay sumama na sa kanya ang aso para mas maalagaan niya na ito. Ngunit pagsapit ng gabi ay bigla na naman itong nawala. May mga pagkakataon na hindi niya talaga ito nakikita ng buong araw, na kung saan ang tanging paraan lamang ng aso para makakain ay sa pamamagitan ng paghahanap ng mga tira-tirang pagkain sa basurahan. Kaya naman, sa paglipas ng mga araw ay nagsimula na si Nikki na maglagay ng pagkain at tubig sa lugar kung saan niya laging nakikita si Max. At sa tuwing umuulan o merong bagyo, ay labis na nag-aalala ang nurse na si Nikki tungkol sa kanyang aso na si Max. Marami kasing pagkakataon na okay naman ang mga tao sa aso na ito. Ngunit may bihirang mga pangyayari din na nalalagay sa kapamakan ang buhay ni Max. At ito ang labis niyang pinag-aalala. Katulad na lamang noong isang araw, habang nagmamaneo siya isang umaga ay nakita niya ang mga bata na binabato ng maliliit na bato ang aso na si Max. Nakita niya kung paanong natakot ang aso, na kung saan ang mga buntot nito ay bahag at nakatago sa pagitan ng kanyang mga hita. Mabilis naman siyang lumabas sa kanyang sasakyan at dumiretso sa mga bata. At nang mga pagkakataon na makita na siya ni Max, ay mabilis itong tumakbo sa kanya at nagtago sa kanyang likuran. Nanginginig siya at talaga namang hindi makagalaw. Pero laking gulat ni Nikki na maging siya ay binabato na rin ng mga batang ito. Ngunit talaga namang hindi ito papalampasin ng nurse na si Nikki. Bilang isang nurse ay alam niya kung paano kontrolin ang ganitong katensyonadong sitwasyon. Kaya naman mabilis niyang pinangaralan ang mga bata. Sinabi niya kung gaano kasama ang mga ginagawa nila at dapat na nila itong tigilan. Pero sa katunayan niyan ay may mas naranasan pang mas malala ang aso na ito sa ibang mga tao. Kaya naman gustong gusto na ni Nikki na iuwi siya sa kanilang bahay. Ngunit alam niya na hindi niya pa nakukuha ang tiwala ng aso ng buong buo para papasukin niya ito sa kanyang sasakyan at siguradong hindi rin papayag ang aso na buhatin siya ni Nikki. At yun na nga ang huling pagkakataon na nakita niya ang kawawang si Max. Sa loob kasi ng ilang mga araw ay hindi niya na ito napansin. At ang susunod na pagkakataon na makikita niya ito ay nasaktuhan pa na gumagawa ng gulo si Max sa loob ng hospital na pinagtatrabahuan niya. Nang makita nga ni Max si Nikki na lumabas mula sa kwarto ay mabilis itong tumakbo patungo sa kanya. Pero bago siya tuluyang makalapit ay nahawakan na siya ng mga security guard na kanina pa siya hinahabol. Hinagisan nila ang aso ng isang kumot na para bang ginawa nila itong lambat bago nila ito tuluyang buhatin. Gusto nila na itapon na palabas ang aso ng hospital. May isa pa nga sa mga pasyente ang nagsabi na tumawag na sila ng animal control para kunin ang aso at hindi na ito makapagdulot pa ng gulo sa loob ng establishmento. Ngunit labis na pag-aalala ang naramdaman ni Nikki nang makita niya ito. Hindi niya pa rin maintindihan kung bakit ganito umaakto ang aso na si Max. Nagmangaawa siya sa mga tao na pakawala ng aso. Pangako, hindi siya magiging agresibo. Ilang beses ko na siya nakita sa mas malalalang sitwasyon. Pero wala naman siyang nasaktan na kahit na sino. Kahit angil nga, hindi niya ginagawa. Sigurado akong may sapat na rason kung bakit ganito siya umakto. Sinunod naman ng security guard ang sinabi ng nurse na kung saan ay kumuha pa nga siya ng ilang mga pagkain para sa aso at dinala nila ito sa isang saradong opisina. Pagkatapos, tsaka nila ito pinakawalan. Nang maamoy ng aso ang pagkain, ay tila ba hindi ito interesadong kumain. At pagkatapos ay dumiretso na naman siya sa pinto. Ilang beses itong kinalmot. Gusto niya na namang makalabas sa opisina. Ngunit nung walang nagbukas sa kanya, ay pumunta siya sa nurse na si Nikki. Kinuha ang kamay nito sa pamamagitan ng dahan-dahan na pagkagat sa babae. Pagkatapos ay hinila niya ito papunta sa pinto. At napagdesisyonan nga ni Nikki na sundan ang aso. Ano kayang sinusubukan niyang sabihin sa akin? Isip niya sa kanyang sarili. Pagbukas niya ng pinto ay sinundan niya ito kung saan ito pupunta. Ngunit tila ba nababagalan ng aso sa mga nangyayari kaya naman bigla siyang tumakbo ng mabilis. Palabas sa nakabukas na pinto ng hospital. Tumakbo rin ng mabilis si Nikki para hindi mawala sa kanyang paningin ang aso na si Max. Ngunit hindi niya na naman ito napansin kung saan ito dumiretso. Sa halip ay tumulong na lamang siya sa mga tao
Nakunin ang mga bagay na kumalat sa sahig, dulot ng pagkakabangga ni Max sa mga ito sa pagmamadali niya ng pagtakbo. Lahat sila ay naguguluhan pa rin sa sunod-sunod na mga kakaibang nangyayari. At para kay Nikki ay hindi na nga siya makapaghintay pa na matapos na ang kanyang shift para masundan at mahanap niya na ang aso. Kailangan niyang malaman kung ano bang mali dito. Ngunit nakuha na naman ng atensyon niya ang paggalaw ng pinto. At doon ay nakita niya na nakabalik na si Max. Pero sa pagkakataong ito ay tila ba may dala-dala siyang na kung ano. Mabilis pero maingat na tumakbo ang aso na si Max papasok sa pinto. Ngayon ay madidiskubre na ng nurse ang totoong dahilan ng aso. Nang makita niya nga ito, ay mabilis siyang napaiyak. Dala-dala kasi ng aso ang isang maliit na bata na nakasuot pa ng isang diaper. Saan niya nakita yan? Wika ni Nikki at mabilis na tinawagan ang kanyang buong team. Pagkatapos ay nagsitakbuhan sila papunta sa aso na si Max na dahan-dahan namang binaba ang bata sa kamay ng mga doktor. Ang batang babae na ito ay talaga namang napakasama ng kondisyon at amoy basura pa. Nakakita rin sila ng ilang mga tissue paper na naka-stack pa sa balat nito at ang buong balat ng bata ay halos naninilaw na para sa kanyang batang katawan. Mula pala noong umpisa ay inaalerto na ng aso ang mga doktor at nurse tungkol sa kalagayan ng batang ito. Ngunit wala ni isa sa kanila ang nakakaintindi. Kaya naman napagdesisyonan niya na lamang na siya na ang gagawa ng paraan. Talaga namang kalunos-lunos ang sinapit ng bata. Kitang-kita sa itsura nito na kapapanganak niya pa lamang at maaaring nasa ilang araw pa lamang ang edad nito. Kinakailangan ng mga staff ng hospital na iyon na tumawag ng mga pulis para malaman kung saan nga ba nanggaling ang bata. Ngunit habang naghihintay sila, kailangan nilang agad na gumawa ng aksyon para mailigtas ang buhay ng kaawa-awang sanggol na babae. Bukod kasi sa pagkanilaw ng balat nito, ay agad ding napansin ng mga doktor kung gaano na ito ka-dehydrated at nanlalamig. Ang mas malala pa dito ay nagkaroon na rin siya ng pneumonia dahil sa lamig na kanyang naranasan. At kung hindi siya dinala ni Max sa hospital nito, ay siguradong hindi na siya mabubuhay pa ng matagal na panahon. Lahat sila ay labis na pag-aalala ang nararamdaman. Pero nang mapagtanto nila ang kakaibang amoy na lumalabas mula sa bata, ay alam ng nurse na si Nikki ang palaging ginagawa ng aso na si Max. Kaya naman ang unang hinanapan ng mga pulis ng ebidensya ay ang mga basura sa kanilang lugar. At doon ay nakakita nga sila ng isang kumot para sa sanggol. Napag-alaman nila na tinapo ng batang ito na parang isang basura. Talaga namang nakapanlulumo ito. Pero pasalamat sa aso na si Max ay meron na siya ngayong lugar na pwede siyang matulungan na talaga namang desperado niyang kinikailangan. Binigyan naman nila ang aso na si Max ng pagkain, katulad ng ginawa nila noong umpisa. Pero sa pagkakataong ito ay masaya ang aso at talaga namang nanggigigil siya habang nilalantakan niya ang mga pagkain na nasa harapan niya. Pumayag na nga rin siya na himasin ni Nikki ang kanyang ulo at dahil na rin siguro sa pagod ay pumesto sa gilid ng hospital ang aso at doon ay natulog. Pagod na pagod siya. Maya-maya pa ay tinignan na nga ni Nikki ang kalagayan ng batang babae na pinangalanan nilang si Jane. Sa kabutihang palad nga ay unti-unti nang gumaganda ang kanyang lagay. Pero nakakarinig pa rin naman sila ng mahihinang mga ubo na nanggagaling sa sanggol. Ilang mga sandali na binantayan ni Nikki ang bata habang hawak-hawak nito ang kanyang maliit na kamay para kahit papaano ay maging komportable ang pakiramdam nito. Pagkatapos ay muli siyang bumaba sa ospital. Pero laking gulat niya nang makitang naghihintay pa rin ang aso na si Max sa kanya. Pero ang mas nakakagulat pa doon, ang buntot ng aso ay nagsimula ng humagayway na para bang excited itong makita ang nurse na si Nikki. Sa itsura ni Max ay para bang buong-buo na ang tiwala niya sa babae. Samantala ay sobrang pagod naman si Nikki at nalulungkot ito para sa sinapit ng sanggol ni Jane. Kaya naman isa itong magandang pagkakataon para sa kanya nang makita kung paano siya salubungin ng aso. Agad niyang tinawag ang pangalan nito at mabilis namang lumapit sa kanya si Max. Pagkatapos ay binuhat niya ito at dinala sa kanyang sasakyan. Sa wakas ay masasama niya na ito sa kanilang bahay. Dahil tila ba katulad ng nurse na si Nikki ay kailangan din ng aso ng kung sinong makakasama niya sa buhay.
Talaga namang ang nakalipas na araw ay napakahirap para sa kanilang dalawa. At sa sumunod na araw ay day off na ni Nikki, na kung saan ay ginugol niya ang kanyang oras para matignan ang kalagayan ng aso. Pero sa kabutihang palad naman ay wala siyang nakita na kahit na anong sakit mula sa kanya. Kaya naman sa wakas ay napagdesisyonan niyang alagaan at ampunin niya ito. Mabilis niya itong pinaliguan sa kanilang bahay. At pagkatapos nga ng napakaraming maruraming tubig na nagmula sa katawan ng aso, ay syempre kailangan niya ring maligo. Masaya nga silang nagbanding sa loob ng kanilang bahay. Ngunit paglipas ng hapon ay parehang hindi mapakali si Nikki at ang aso niyang si Max. Nag-aalala sila sa kalagayan ng batang babae na hanggang ngayon ay nasa ospital pa. Gusto nilang malaman kung ano na nga bang nangyayari dito. Sa mga normal na pagkakataon ay hindi naman talaga pinapayagan ng mga aso na makapasok sa ospital. Ngunit itinuturing nila si Max bilang isang bayani. Kaya naman sobrang saya sila na makita ito. Napaka-presko na ng itsura ng aso. At pinaliguan ng lahat ng mga tao sa ospital ng atensyon ang aso na si Max. Meron na nga rin siyang bagong tali. Pero siniguro naman ni Nikki sa kanya na masasanay si Max sa mga pagbabagong kanyang mararanasan. Ngunit tila ba tungtuwa naman si Max sa atensyon na kanyang nakukuha mula sa mga tao doon. Nang makapunta na nga sila sa kwarto na kinalalagyan ng sanggol, ay mabilis niyang nilagay ang kanyang ulo sa incubator. Kita nila kung gaanong mas okay na ngayon ang itsura at kulay ng balat ng batang si Jane. Ibig sabihin lamang nito ay nagiging magandang sitwasyon at nakakatulong ang incubator para sa bata. Maya-maya pa ay bigla na lamang itong nagsimulang umiyak. Kaya naman agad pinaalam ng nurse na nagugutom na ang sanggol. Binuhat ng nurse na si Nikki ang sanggol at nilapit ito sa kanyang dibdib. Kinuha niya na nga ang bote ng gatas at umupo para painumin ng sanggol. At nang makita nga ni Max na nakaupo na ang dalawa, ay mabilis itong lumapit. Nilagay niya ang kanyang ulo palapit sa ulo ng sanggol. Pareho silang nakaramdam ng pagkaginawa dahil nakita na nilang maayos ang kalagayan ng bata. Kaya naman, masaya na silang makakauwi sa kanilang bahay. Mabagal man pero unti-unti nang nakaka-recover ang sanggol na si Jane. At sa parehong pagkakataon, unti-unti na rin nasasanay ang aso na magkaroon ng sariling bahay na kung saan ay makakaramdam siya ng pagmamahal at magiging ligtas siya. Patuloy na gumaganda ang sitwasyon ni Max at isang araw ay nakita na nga ni Nikki kung gaano nag-improve ang kanyang kalagayan. Habang nagbabasa kasi siya sa kanyang higaan isang gabi, ay bigla na lamang bumagyo ng malakas. Habang si Max naman ay natutulog sa kanyang paahan. Maya-maya pa ay isang napakalakas na kidlat ang nagliwanag sa buong kalangitan. Ilang segundo makalipas ay napakalakas na kulog naman ang dumagundong sa buong lugar. Kaya naman mabilis na tinignan ni Nikki ang kalagayan ni Max. Alam niya kasi kung paanong natatakot ang aso sa malalakas na tunog. Pero sa pagkakataon na ito ay hindi nagising ang aso at payapa pa rin itong natutulog. Nararamdaman siguro ni Max kung gaano siya kaligtas sa kanilang bahay ni Nikki na kahit pa malakas na kulog pa yan ay hindi siya maaapektuhan. Talaga namang napakabuti niyang aso at sobrang saya ni Nikki dahil nagawa niya na itong maampon. Ngunit hindi lamang ang aso ang napapalapit na sa puso ni Nikki. Sa tuwing pagkakataon kasi na binibisita ng nurse na si Nikki at ng aso niya si Max ang sanggol na si Jane, ay unti-unting pahirap ng pahirap. Para kay Nikki, naiwan na lamang sa ospital ang kawawang sanggol. Hindi rin kasi nila mahanap ang pamilya ni Jane at kahit pa mahanap nila ito, ay sigurado naman silang hindi nito kukunin ang sanggol na tinapon nga nila sa basurahan. Kailangan ng batang si Jane ng kung sino man na mag-aalaga sa kanya. Napag-alaman kasi nila na merong kakaunting sakit sa puso si Jane at kinikailangan nga itong maoperahan sa lalong mabilis na panahon. Kinikailangan niya ng espesyal na pagkalinga. At sa madaling salita, isang nurse ang magiging pinakamaganda na pwedeng maging nanay ng bata. Nagkataon naman na mahal na ni Nikki ang sanggol. Napakahaba pa ng kanilang lalakbayin. Una ay naprobahan na nga si Nikki para magsilbing foster parents ng bata. At kung sakaling maging handa na ang bata, ay pwede niya na itong maiuwi. Pero sa likod ng kanyang utak, ay iniisip niya na hindi ito magiging permanente. At natatakot siya na baka anumang oras mula noong araw na makuha niya ang bata,
ay bigla na lamang itong kunin sa kanya. Siguradong mawawasak ang puso ng aso niyang si Max kapag nangyari yon, lalo na at kitang-kita niya kung gaano kamahal ni Max ang sanggol. Kaya naman ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya para siya na talaga ang mag-a-adapt sa bata. At nang maaprubahan na nga ang kanyang aplikasyon, ang araw kung kailan nalaman ni Nikki na siya na ang magiging panibagong magulang ng batang si Jane, ay iyon ang nagsilbing pinakamasayang araw ng buhay niya, na kung saan ay kumukuha pa nga siya ng litrato kasama ang kanyang maliit na pamilya. Talaga namang isa ito sa pinakamasayang alaala niya. Ngunit ang hindi niya alam na ang lahat ng mga pinaghirapan niyang mabuo ay malalagay sa napaka-kritikal na sitwasyon. Ang kanilang bangungot kasi ay nagsimula isang araw habang si Jane at si Max ay naglalaro sa kanilang maliit na hardin. Sa mga pagkakataong ito ay unti-unti nang nakakalakad si Jane, habang si Max naman ay patuloy siyang sinusundan kahit saan man siya magpunta. Nakakatawa dahil sa mga pagkakataon na malapit ng matumba ang bata ay laging nandyan ang aso para alalayan siya. Tuwang-tuwa naman si Nikki kapag napapanood niya ang lumalagong relasyon sa pagitan ni Max at sa anak niya na ngayon na si Jane. Siguro kaya ganito ang koneksyon nila ay dahil pareha silang inabandona ng mga taong dapat mag-aalaga sa kanya. Ngunit ngayon, hindi naman na iyon problema. Dahil sa kanilang karanasan at pagmamahalan sa isa't isa, ay naging pinakamasayang aso at sanggol ang dalawa sa buong mundo. Pero nagsitaasa ng buong mga balahibo ni Nikki nang marinig niya na bigla na lamang umungol ng malakas si Max. Mula sa tunog nito ay para bang labis na sakit ang nararamdaman niya. Malapit lang naman sa kanila si Nikki, ngunit hindi niya alam ang nangyayari dahil nagbabasa siya ng libro ng mga pagkakataon na iyon. At nang umungol nga si Max ay napatalon siya sa gulat. At sa unang tingin ay parang wala namang mali. Ngunit sa kanyang pagtayo ay nakita niya na bigla na lamang nagkulap si Jane. At sa muling pagkakataon ay tila ba nag-iba na naman ang kulay ng balat ng bata. At para bang hindi na ito halos humihinga. Pasalamat muli kay Max ay agad niyang napagtanto kung gaano nga ba kaseryoso ang sitwasyon na ito. Maraming mga pagkakataon naman na nakapag-handle si Nikki ng mga ganitong medical emergency. Pero sa pagkakataong ito, sarili niya na ngayong anak ang kailangan niyang gawan ng medical emergency. Mabilis ang pagtibok ng puso niya at ramdam ang panik na unti-unti nang nabubuo sa kanyang paligid. Hindi na nga halos humihinga si Jane. Ngunit ang ipinagtataka ni Nikki ay wala namang kahit na na humaharang sa daluyan ng hininga ng bata. Mabilis namang binigyan ni Nikki ng mouth-to-mouth si Jane. Hindi na kasi ito mapagmaneho sa ospital dahil kung magmamaneho siya ay paano siya makakasiguradong makakahinga ng oxygen ng kawawang bata. Kaya naman ang ginawa niya na lamang ay mabilis siyang tumawag ng ambulansya at nag-focus sa pagbibigay ng hininga kay Jane. Sa kabutihang palad naman ay mabilis na dumating ang rescue. Ngunit ang tanging nagagawa lamang ni Nikki ay ang umupo habang umiiyak, habang dinadala naman ng mga rescuers ang kanyang sanggol papasok ng ambulansya. Tila ba hindi nagugustuhan ni Nikki ang kanyang nakikita kaya nagpatuloy lamang siya sa pag-alulong. Kaya naman kinakailangan siyang alisin ni Nikki dahil hindi mapakali si Max. Patuloy niyang tinitignan ang kalagayan ng bata. Mabilis silang nagmaneho papunta sa ospital. Ang pagtibok ng puso ni Nikki ay lalo lamang lumalala sa paglipas ng mga minuto. Ang inaasahan kasi ng babae na hindi pa naman kinakailangan ng operasyon ng batang si Jane. Pero sa ospital ay napag-alaman nila na ora mismo ay kailangan na itong operahan. Hindi na nga nagkaroon pa ng pagkakataon si Nikki na mahawakan ang kamay ng kanyang anak dahil mabilis itong dinala sa operating room. Kaya naman umuwi na muna si Nikki para sunduin ang kanyang aso na naiwan niya sa kanyang bahay at pagkatapos ay bumalik siya sa ospital. Masaya naman siya sa desisyon niyang umuwi muna sa bahay dahil kitang-kita niya ang pag-aalala sa mukha ng kanyang aso. Nang makarating nga sila muli sa ospital, natulungan siya ni Max na mapagaan ang kanyang kalooban at makontrol ang kanyang emosyon noong mga pagkakataon na halos hindi niya na nga alam ang gagawin. Umupo na lamang sila sa harap ng operating room sa loob ng ilang mga oras. Maging ang aso ay halos hindi na nga gumagalaw hanggang sa may isa sa mga nurse ang kinuha siya para makapaglakad-lakad sa paligid. Ngunit ayaw niyang iwan ng mag-isa na lamang ang kanyang amo na si Nikki.
At para naman kay Nikki ay hindi maalis sa kanyang isip kung gaano kalala ang pwedeng mangyari sa ginagawang operasyon sa kanyang anak dahil bilang isang nurse ay ilang beses na siyang nakakita ng mga hindi nagtatagumpay na operasyon. Lalo lamang siyang nakaramdam ng nerbiyos nang tumagal pa kaysa sa kanyang inaasahan ang operasyon sa bata. Napapansin niya na rin kasi ng mga taong naglalabas-pasok sa operating room ay tila ba hindi siya tinitignan at iniiwasan ng kanyang mga mata. Ano nga bang alam ng mga tao na ito na hindi alam ng babaeng si Nikki? Makikita niya pa kaya ang kanyang anak? Habang ang mga balahibo naman ni Max ay basang-basa na dulot ng mga luwa ng kanyang amo na si Nikki. Pareha silang halos nanginginig pa. At sa wakas, makalipas ang ilang oras na paghihintay, lumabas na nga ang doktor na nag-opera kay Jane at binigay na sa kanila ang balita. Ang kanyang mukha ay napakaseryoso at hindi nga rin alam ni Nikki kung ano ang kanyang sasabihin. Noong mga pagkakataon na iyon, ang iba pang mga doktor at nurse ay pumunta sa tabi ni Nikki at ng aso niyang si Max. Saksing buhay kasi sila kung paano nabuo ang maliit na pamilyang ito at alam nila kung gaano kaimportante para kay Nikki, ang aso niyang si Max at ang anak niyang si Jane. Lahat sila ay umaasa na magkaroon ng isang magandang balita. Pero sapat ba ang pagmamahal para mailigtas ang naghihingalong bata? Alam mo, napaka-delikado na nangyari at sobrang sumugal kami sa operasyon nito. Pasensya ka na at natagalan dahil napakaliit lang ni Jane. Paunang salita ng doktor. Maya-maya pa ay binigay niyo na nga ang balita na kanina pa hinihintay ng dalawa. Huwag kayong mag-alala. Okay na si Jane. At success yung operasyon. Congratulations! Sa pangalawang pagkakataon, niligtas na naman ng aso na si Max ang buhay ng batang babae. Habang ang hospital naman ay nilagay si Jane sa isang private room na kung saan ang bayaning aso ay pwedeng-pwede na laging bumisita sa bata kasama si Nikki. Kaya naman sa paglipas ng mga araw, tila ba nakatira na sa loob ng hospital si Nikki at si Max habang nagpapagaling ang kanilang pinakabatang miyembro ng pamilya na si Jane. Sa bawat mga pagkakataon nga na nagkakaroon ng kaunting lagnat ang bata o kapag nakikita nilang nasasaktan ito, ay mabilis na nagiging tensyonado ang pakiramdam ni Nikki at ni Max. Umu-okay naman na kasi talaga ang sitwasyon ni Jane. Ngunit nag-aalala pa rin sila na baka may mabaong infection o kung anumang uri ng komplikasyon. Talaga namang napakahirap ng kanilang pinagdaanan. At sa mga pagkakataon na ito na medyo critical pa ang kalagayan ni Jane, ay maraming mga masasamang pangyayari ang pwedeng maganap. Kaya naman pilit na iniiwasan ni Nikki na mag-isip ng mga negatibo habang nagpapagaling pa ang kanyang anak. Kaya naman napakasarap sa pakiramdam. Nang isang araw, pagka uwi niya galing sa kanilang bahay upang mag-shower, ay bumalik agad siya sa hospital. At doon ay natanggap niya nga ang balita na pwedeng-pwede niya nang iuwi ang kanyang anak na si Jane. Malusog na ang bata at ready nang ma-discharge. Pasalamat sa pag-aalaga na kanilang ginawa ay okay na ang kalagayan ng bata at wala na silang dapat pang problemahin. Hindi nga mapagsidlan ang siyang nararamdaman ni Nikki at ng kanyang aso na si Max habang bitbit nila ang bata na si Jane palabas ng ospital. Pero nang makadaan na sila sa pinto ng ospital ay laking gulat nila dahil nakita nilang ang lahat ng mga staff doon ay naghihintay sa kanila na may dala-dala pang mga regalo bilang pagpapaalam. Ang iba sa kanila ay may dala-dalang mga laruan at mga treats para kay Jane at sa asong si Max. Meron ding nagdala ng bote ng wine at bubble bath para kay Nikki. Dahil masayang-masaya ang pamilyang nabuo nila sa ospital sa naging resulta ng operasyon at ngayon nga ay madi-discharge na rin si Jane. Ito ang pinakamasayang balita na matatanggap nila noong araw na iyon, kaya naman gusto nilang ipakita sa maliit na pamilyang ito kung gaano nila ito pinapahalagahan. Makalipas nga nung gabi na iyon, dahan-dahan na nilapag ni Nikki sa tabi niya sa kama ang natutulog na batang si Jane. Habang ang aso niya naman na si Max ay nagpapahinga na rin sa kanyang paahan. At sa mga pagkakataon na ito ay hindi siya makapaniwala sa kung gaano siya kaswerte. Dahil kasi sa kabayanihang pinakita ng aso na pagliligtas nito sa buhay ng batang si Jane, ngayon ay nakabuo na nga siya ng isang maliit pero masayang pamilya na kung saan ay hindi man sila magkakadugo. Ngunit ang aso na ito at ang bata ay nagbigay ng panibagong rason kay Nikki
para magkaroon ng perpektong buhay. Naniniwala siya na pinaglapit talaga sila ng tadhana na kung saan ay magkakasama silang magbibigay ng inspirasyon sa iba pang mga tao. Kaya kung nagustuhan mo ang istorya natin ngayon ay huwag mo namang kalimutang mag-subscribe. Pindutin mo na rin ang like button para makagawa pa tayo ng ganito kagagandang mga istorya sa susunod pang mga araw.